Sinimulan agad ni Dr. Rolando de la Eva, isang sleep specialist, ang pag-interview sa mag-ina. Bagamat halatang inaantok, interesado rin ang bata sa kanyang kalagayan. Frank. Si Frank. Frank. Si Frank. Si Frank. Oo. Ha? Nahirapan Nahirapan ka, oo. Kasi may mga bata po kasi, pag ganitong edad, nasa edad po siya na pwedeng malaki pa rin yung tonsils and adenoids, no? Yan, dito, upo ka para kukuha lang ako na sandali for a while, ha? Wala tayo ng... Okay. Tinan po yung bibig niya, no? Open. Okay. Tinan niyo yung dila niya, almost nakabara sa lalamunan, eh. Wala kayong makita, di po ba? So, kung ibababa po na, dahan-dahan lang, ayun, kita niyo, ang laki ng tonsils niya, eh. Yan po. Ito yung sa left and the right, no? So, sa gabi, ganyan lang ang space in between. Sa gabi, almost sarado po yan. Natin ang nose. Okay. Yung sikon niya, doon nila talaga natatanggal. Opo, yun nga, baka kasi meron po siyang tinatawag na allergic rhinitis. Yung ilong niya, yung pong laman doon, namamaga yun. Kaya pag namaga siya, ito para bang nagda-darken kasi yung ugat hindi po siya nagse-circulate na mahusay, eh. Okay. Yun nga po, trinay ko siyang ipa-check up nung mag-3 years old siya sa may PCMC po. Tapos, kinailangan po siyang ng sleep study. Tapos, nung nalaman po namin yung halaga ng sleep study, nasa 12,000 po yata yung halaga nun, ma'am. Trinay pa rin namin siya humingi sa PCSO. Kaso nga lang po, ilang buwan po kami bago pinabalik. Hanggang sa nagbuntis po ako sa pangalawa ko, hindi ko na po siya nabalikan. Straight lang. Marami palang masamang epekto sa kalusugan ang kalagayan ni Frank. Pero may isa pang babala ang doktor na ngayon lang narinig ni Florabel. Pati yung niya, yung thoughts ng utak ng pag-iisip niya, hindi po normally developed. Kasi sa tingin ko, sa loob ng 6 years, naapektuhan po yan, eh. Kasi alam nyo, every night bumabaksak ang oxygen. Kaya ang utak, ay syempre, may effect po yon. Kasi within the first 10 years of life, nagde-develop ang brain, eh. So, ito yung pinaka-importante. Masakit marinig ang katotohanan. Pero napansin na raw ito ni Florabel sa kanyang anak. Yung 8 years old niya, parang pang 5 to 6 years old lang yung isip niya. Po. Sabi niya, gusto kong mag-aral, gusto kong yung gusto nga daw niya bumbero. Pagtapos nga daw siya, yun ang gusto niya. Anong gusto mo pagka lumaki ka? Oo, pangharap mo? Manta. At saka? Bumbero. Bumbero. Hindi simpleng problema sa pagtulog ang kinakaharap ni Frank. Malinaw ang katotohanan ito sa mag-ina. Gusto mo nang gumaling, anak? Ha? Bakit ka? Gusto na daw niyang gumaling. Sabi niya, Mama, pag gumaling ako, makakapunta na ako kahit saan. Kasi sa biyahe, hirap siya, eh. Kaya kahit gusto niya may papuntahan siya, hindi talaga pwede. Kasi pinagtitinginan siya doon kung nagbabiyahe kami. Saan mo gustong pumunta pag gumaling ka? Saan? Pasyal. Papasyal ka. Sa pagdaan ng panahon, pwedeng lalo pang lumala ang kalagayan nito. Kaya desidido raw si Florabel na mapaoperahan ang kanyang anak. Pero bago yan, isasailalim muna ito sa isang sleep study. Maswerte pa palang maituturing ang kalagayan ni Ron J, 13 years old, at Maymay, 8 years old. Kapag natulog na ang magkapatid, madalas naglalakad ang mga ito palabas sa kanilang bahay.
dito po daw ako lumulusot, sabi ni Papa dito. Nasabay po dadaan po ako dito. Kapag dito po nakasarado po to, sabay aakyat po ako dito. Tapos magkaganon ko po, hilain po ako ni Papa pababa, sabay papaluin po ako. Magigising po ako. Ganito kadalas na ginagawa mo yan? Ano po, sa isang linggo po siguro 3, ganun po. Si Maymay naman, nakarating na raw sa kabilang barangay habang tulog. Si Mimi nakarating yan dun sa 4 eh. Hinatid yan. Si Kuya Ramel, binalik sa kanya sa papa niya. Kasi umiiyak siya, naglalakad. Hinahanap daw niya ako na nandito lang ako natutulog. Siya mga kinukuha, di ko alam kung ano pinandadampot niya. Wala naman dinadampot. Hindi siya dampot. Isang gabi, nakunan sa isang cellphone video ang paglalakad ni Ron J. ng tulog palabas ng kanilang bahay. Talaga sabi ko yung pag natulog siya, pang may nagtatayo sa kanya, ang ginigising siya, yung lang niya. Ayun ang inano namin. Delikado talaga kung mapunta doon sa dagat. Yun ang namin, dagat o kalsada, masagasaan siya. Ito ang takot ng ina para sa mga anak tuwing sumasapit ang dilim. Dito yung kinakain mong pandesal, di mo naubos. Masasabing karaniwan nang nangyayari sa mga bata ang pagsasalita o kaya'y naglalakad sa pagtulog. Pero bihira nating marinig ang mga adult o lampas sa menor de edad na nagsasalita pa rin at naglalakad habang tulog. Isa rito si Justin, 26 years old, isang IT consultant. Kasi hindi ka daw magising eh. Earliest experience ko po is siguro po grade school po ako. Then, binuksan ko po yung pintuan ng kwarto. Bumaba po ako sa second floor. From second floor to first floor. Hanggang doon na po sa pintuan sa labas. Then, bubuksan ko na po yun. Then, nung nahawakan ko na po yung doorknob, doon po ako nagising. Siguro po dahil malamig yung doorknob or minaramdaman po ako. Doon ko na po naramdaman na, okay, nag-sleep po ako. Then, my parents, nasa likod lang po sila. Nakatingin lang po sila sa akin. Ino-observe po nila kung ano yung gagawin ko. Siguro po, alam nga po nila nag-sleepwalk ako. Ano yung bahay? Gabi tayo. Bukod dyan, nagsasalita rin sa pagtulog si Justin. Sa bahay sa kapit. Nangyayari po yun sa akin pag sobrang pagod ako eh. Pero bata pa lang din po ako, nararanasan ko na po yun. Kinakausap po nila ako, lalo na po yung kapatid ko, kinakausap niya po ako. Pag may mga tanong ako, sumasagot naman daw po. Sasabihin na lang po nila kinabukasan, at yung pinagsasabi mo, ganyan-ganyan. Dahil sa kanyang kalagayan, natutulog si Justin sa kwarto ng kapatid na si Gian. Kaya ito ang madalas nakakasaksi ng nangyayari kay Justin habang tulog. So ano ginagawa mo para magising siya? Minsan tinatapik ko siya, pag hindi, pinapalong ko siya para lang magising siya. Pinakamalala is siguro 2 weeks ago. Tumatayo siya until dyan sa door. Bubuksan niya lang pero by that time, gigisingin ko na kasi nakakatakot na. Bakit nakakatakot? Kasi pwede siyang magtuloy-tuloy sa stairs. Pwede siyang malaglag. And ako kasi duwag ako. So feeling ko, baka mamaya iba na yung kausap niya. Kaya gigisingin ko na siya. Ayun, meron kang fear na gano'n, na kaya siya nagsasalita, may kumakausap sa kanya. Bakit po naisip yun? Kasi yung mga bata pa kami, sabi niya may nakikita daw siya. Sometimes nagugulat sila mama. May kalaro siya sa ilalim ng table. Sabi niya may mga bata daw. Which is hindi naman namin nakikita siya lang. Parang feeling niya minsan gano'n, kaya tinigising Sa pakikipagkwentuhan ko sa pamilya ni Justin, may ibang bagay pa akong nalaman. Si Justin, matapang to.
Siya pa nananakot sa amin. Yung third eye daw siya, may nakikita siya. Gano'n. Oo. Kasi binagambala ka ba nung nakikita mo? Bukod sa pagsasalita at paglalakad habang tulog, nakararanas din ng sleep paralysis si Justin. Ito yung magigising ka pero hindi ka makagalaw at makapagsalita. Twice a week po, nangyayari po siya. Yun po. Kahit po hindi ako pagod, yun po yung talagang nangyayari sa akin, sleep paralysis. May one time po, napadilat ako din. May nakita po akong tao. Then, tumakbo siya sa akin. Nung pagtakbo niya sa akin, pagdikit niya sa akin, dun po ako nanigas po. Dun po ako parang hindi na po makagalaw. So, yun po yung pinaka nakakatakot. Kasi po, tinatry ko rin pong sumigaw nun. Katabi ko lang po yung kapatid ko. Tinatawag ko po yung pangalan niya. Pero wala po lumalabas sa boses ko. Alam po po na walang lumalabas. Yung mga patients with sleep paralysis, pwede sila magkaroon ng pangitain na pwede mga itinawag matibot, no? Nakita sila mga tao, mga creatures, kaya parang may makikita sila mga creatures sa kanilang kwarto. Pero yun, kadalasan ay yun yung mga hallucinations na pwedeng mag-occur simultaneously, kuwari yung hindi tayo makagalaw or sleep paralysis. Sa kabila nito, hindi raw nababahala si Justin. Hindi po ako bothered kasi po bata pa lang po kasi ako naranasan ko na yun. So, ang na-instill sa utak ko is, part na to ng buhay mo. Ayon kay Dr. Rolando de la Eva na isang sleep specialist, kadalasan ang batang may sleep apnea, merong malaking tonsils o adenoid na maaring bumara sa daloy ng hangin sa lalamunan. Every time nagbabara ito, pwede silang gising-gisingin, paulit-ulit ito. Kaya nagkakaroon sila ng non-refreshing sleep. Bumibilis ang kanilang tibok ng puso at even yung kanilang blood pressure. No? So, nasabi nga kanina na yung may mga sleep apnea patients, so kadalasan ang lalakas nila maghilik kahit sa ibang kwarto, marinig mo ang kanilang paghagok. So mailalim sa sleep study si Frank sa Neuro Sleep Center of the Philippines. Ikakabit yan sa'yo. Ikakabit lahat to sa'yo. So mamaya, ang importante, huwag mo siyang hihilahin. Wala. Huwag mong hihilahin, huwag mong aalisin. Mamaya, pag natulog ka, ha? Sa sleep study, kinakabitan ng pasyente ng aparatong nakapagre-record ng brain waves, oxygen level sa dugo, heart rate, at paghinga. So, naglalagay po kami ng pulse oximeter. So, ang ginagawa po niyan, mini-measure po niya yung oxygenation sa body habang natutulog. Ang pinaka minimum po na SATs habang natutulog is 88%. Ngayon po, ang SATs po niya ay 71%. Then, pag nagigising po siya, umaakyat po siya. Magdamag na matutulog si Frank dito sa sleep clinic. Pero ang isang sleep study tulad dito, hindi mura. Inaabot ito ng 12 hanggang 25,000 piso. At kung ooperahan, kakailanganin ni Frank ng dagdag na 100,000 piso. Yung po na sleep na po siya, mag-snore po siya and yung saturation po niya sa bodies, yung nakikita natin is bumababa habang natutulog. Humihinto rin po siya ng paghinga habang natutulog. Sa initial po na pagtingin po namin, may possibility po siya na may OSA. So, nakikita po namin na humihinto po talaga siya ng paghinga habang natutulog. Kapag ipinakit natin ang ating mga mata sa gabi, matapos ang nakakapagod na araw, hindi pala lahat ay tunay na nakapagpapahinga.
May mga kababayan tayong nananatiling mulat kahit gustong-gusto naman nilang matulog. May mga tao palang nahihirapan kahit nahihimbing. At merong bumabangon sa higaan nang hindi nila alam. Pag hindi tayo natutulog, of course, siyempre nandun yung anxiety, lahat. So, ang ating mga stress hormones mataas. So, may epekto sa ating blood pressure, sa ating heart rate, no? Sinasabi na ito ay pwedeng related din sa mga metabolic problem, kumukha ng mga diabetes, no? Pagtaas ng blood sugar, tinatawag na insulin resistance. Ito'y pwede rin, may mga pag-aaral na kumari pag kinukulang sa tulog, pwede itong associated rin sa mga degenerative brain disease, no? Kumukha ng mga Alzheimer's, yung dementia. Siguradong marami pang kwentong hindi natin alam dahil nangyayari ito sa loob ng mga kwarto o kaya'y mga tahanan. Pero kung nakakaapekto na ito sa inyong buhay, panahon na para gumising sa katotohanan na ang problema sa pagtulog ay di dapat pinagwawalang pahala. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.